Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay talakayin natin ang isang kontrobersyal na usaping legal. Ang petisyon upang pilitin ang Senado na agad na magtipon bilang impeachment court para sa pag-ilitis ni pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ano ang legal na batayan nito? May tsansa ba itong magtagumpay? At ano ang naging pasya ng Korte Suprema sa mga nakaraang kaso na may katulad na issue? Halina't alamin natin. Anong nga ba ang nangyayari kamakailan isang petisyon para sa mandamos ang isinampa sa Korte Suprema? Ang layunin nito ay pilitin ang Senado na agad na mag-convene bilang impeachment court at simulan ang paglilitis ni VP Duterte. Ngunit dito nagkakaroon ng debate. May tungkulin nga bang dapat gampanan ang Senado agad-agad? May kapangyarihan ba ang Korte Suprema na utusan sila? At may legal ba na batayan ang mga ito? Upang mas maunawaan natin ang kaso, dapat nating malaman kung ano ang mandamos. Mukhang komplikado, huwag mag-alala. Ipapaliwanag natin ito ng malinaw. Ang mandamos ay isang legal na paraan upang pilitin ang isang ahensya ng gobyerno na gampanan ang isang tungkuling itinalaga sa kanila ng batas. Ngunit, hindi basta-basta ito maaaring gamitin. Kailangan patunayan ang tatlong bagay. Una, may malinaw na tungkulin ng gobyerno na dapat nilang gawin. Pangalawa, walang ibang sapat na paraan upang may patupad ito. At pangatlo, ang tungkulin ay ministerial at hindi discretionary. Ngayon, tukuyin natin ang tatlong pangunahing issue. Una, ministerial or discretionary. Ang tungkulin ng Senado? Ayon sa saligang batas, ang Senado ang impeachment court. Ngunit, hindi ito naglalagay ng deadline kung kailan dapat silang mag-convene. Ibig sabihin, maaaring nasa kanilang pagpapasya kung kailan ito sisimulan. Ikalawa, may kapangyarihan ba ang Korte Suprema na utusan ang Senado? Sa mga nakaraang kaso, madalas ay hindi nakikialam ang Korte Suprema sa impeachment dahil ito ay isang political na proseso. Maaari ba nilang biglang baliktarin ang ganitong paninindigan? Ikatlo, paano kung hindi agad mag-convene ang Senado? May legal ba na batayan upang pilitin sila? O bahagi ba ito ng kanilang kapangyarihang magdesisyon? Mahalagang tingnan natin ang mga nakaraang desisyon ng Korte Suprema upang maunawaan kung ano ang posibleng kahihinatnan ng petisyong ito. Sa kaso ni Francisco versus House of Representatives 2003, dito sinabi ng Korte Suprema na ang impeachment ay isang political na proseso kaya't hindi ito dapat panghimasukan ng hudikatura. Sa kaso naman ni Gutierrez versus House of Representatives 2011, bagamat pinayagan ang limitadong judicial review, nanindigan ng Korte na nasa Kongreso ang kapangyarihan sa impeachment. Sa kaso ni Sereno versus Republic 2018, dito pinatasik si Chief Justice Sereno sa pamamagitan ng quo warranto imbes na impeachment. Ngunit, ito ay isang natatanging kaso at hindi maaaring gawing precedent sa issue ng Senado. Ano ang maaaring maging desisyon ng Korte Suprema? Narito ang tatlong posibleng senaryo. Una, kung hindi pa opisyal na naisusumite ng House of Representatives ang impeachment articles, walang basihan ang petisyon dahil wala pang dapat aksyonan ang Senado. Ikalawa, malaki ang posibilidad
nasasabihin ng korte na ito ay nasa kanilang pagpapasya, kaya't hindi maaaring pilitin sila. Ikatlo, kung papaboran ito ng korte, mababago ang kasaysayan dahil magiging president ito para sa mga susunod na impeachment cases. Ngunit, base sa kasaysayan, maliit ang tsansa nito. Sa pagtatapos, ano ang ating natutunan? Una, ang Senado ay may discretion kung kailan sila magko-convene bilang impeachment court. Pangalawa, batay sa nakaraang mga kaso, malabong panghimasukan ito ng Korte Suprema. Ikatlo, ang petisyon ay may hina at may mababang tsansa ng tagumpay. Sa huli, ito ay isang patunay na ang batas at politika ay laging magkakibat. Hindi lahat ng dikal na hamon ay nagtatagumpay, ngunit ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng checks and balances sa ating demokrasya. Maraming salamat po at bukas ako sa inyong mga tanong.